Magandang umaga, narito po ang ating Net 25 News Update para sa oras na ito. Ikinagulat ng National Capital Region Police Office ang dami ng mga taong tumagsa sa bahagi ng EDSA malapit sa People Power Monument sa White Plains, Quezon City, kaugnay ng isinagawang pagtitipon ngayong araw. Ang kay NCRPO Director Police Major General Anthony Averin, nakatanggap ang kapulisan ng intelligence report hinggil sa planong pagtitipon sa nasabing lugar. Kaya maaga silang nagpatupad ng security deployment at iba pang kapulang hakbang upang tumatiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Nananatiling nakantabay ang mga otoridad sa lugar upang mapanatili ang kaayusan habang nagpapatuloy ang pagtitipon. As of 7:43 a.m., sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan, ay patuloy rin ang pagdagsa ng mga tao sa mga magkabilang bahagi ng EDSA habang mahigpit na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Para sa kapayapaan, ito po ang sigaw ng ilan sa mga nakinabog sa isinasagawang pagtitipon ngayong Martes, June 30 sa EDSA White Plains. Kasabay nito, patuloy naman ang pagdagsa ng mga tao na mula sa iba't ibang lugar sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila, kundi maging sa iba't ibang mga probinsya. Samantalang may bitbit na placards ang ilang nagtipon na nagsasabi ng mga mensaheng, "Don't bend the law. We want the truth." Bakit si Marcoleta ang ikugulong? Kayo ang mandarambong! Kaugnay po ng isinasagawang pagtitipon sa EDSA ngayong araw ay narito po sa studio, spokesperson po ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Edwil Sabala. Ka-Edwil, magandang umaga po. Magandang umaga po, Nelson. Apo. Ito pong pagdagsa ng mga tao sa White Plains sa Quezon City at meron ding nakita dyan sa Liwasang Bonifacio, ang iba po inatanong na sila daw po pala ay member ng Iglesia ni Cristo. Ano po bang dahilan bakit nagtungo doon ang ilan nating kababayan at kasama ang mga miyembro ng INC? Magandang katanungan po. Dala-dala ko nga po ang statement na nais kong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas, pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng komiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatuwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang pagliliti sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismo ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila
si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po. Maraming salamat po.